Kailangan ko ng trabaho, pare. Ako lang inaasahan ng pamilya ko. Dalawang kapatid ko ay nagtitiis na lang pumasok na walang baon. Baka naman, may alam kong pwedeng pasukan trabaho, pare. Pare, alam mo naman na umi-extra lang din ako dyan sa tindahan ng amo kong incheck bilang bagger at kargador. Pero hayaan mo, kapag may bakante, papasok kita kagad. Ay, pambihira kasing pandemic yan. Ang ganda na sana ng trabaho ko sa fast food resto dati kaso minalas. At isa ako sa natanggal. Napakahirap tuloy humanap ng trabaho ngayon. Totoo yan, pare. Yung mga kaibigan ko nakagraduate, hirap din humanap ng mapapasukan. Tayo pa kaya na undergraduate? Teka, pare. Alam mo, bakit hindi mo kaya subukan sa mga bar? May tsura ka, gwapo ka nga, pare, at makinis. Malay mo, doon ka swertihin. Sira, hindi ko pinangarap na maging callboy o dancer sa bar. Pero kung wala talaga, pare, at malaki naman ang kita, siguro pwede mo subukan. Kesa naman mamatay ng dilat ang pamilya mo. Nandito na ako! Oh, bakit lumiwanag yata dito sa atin? Kuya, nagpahiram lang kapitbahay natin si Aling Tinay ng rechargeable light. Kumusta ang lakad mo, kuya? Wala eh. Walang vacancy dun sa bayan. Meron man ay hindi ako qualified dahil kailangan na mas mataas na pinag-aralan at experience. Pero may nakita akong convenience store na hiring sa kabilang bayan. Pupuntahan ko bukas. Kuya, sana matanggap ka dun. Alam ko namang masipag ka eh. Kayang-kaya mo ang trabahong yun. Oo nga. Matagal ko na nakikita yun. Tila ako nag-a-apply kasi medyo malayo nga. Nagtataka ako ba't parang lagi silang hiring. Posible namang wala pa rin silang nakukuha empleyado hanggang ngayon, ano? Eh baka para sa'yo talaga yan, kuya. Kaya wag mo nang pakawalan. Salamat, Ara. Yan mo. Pupuntahan ko na talaga yan. Kailangan magkatrabaho na ako. Para naman, hindi tayo laging kinakapos sa pang-araw-araw na gastos, ano? Salamat, pare. Napaka-supportive mo talaga. Sinamahan mo pa ako mag-apply dito sa convenience store. Anong supportive? Mag-a-apply din ako, no? Hoy, isa na nga lang ang posisyon na bakante. Tatalunin mo pa ako. Hindi ka na nga naawa sa akin. Alam mo naman, kailangan ko to para sa kapatid ko. O siya, sige na. Hindi na ako mag-a-apply para sa'yo. Pero pare, tatandaan mo galingan mo sa interview. Baka hindi nga ako nag-apply pero iba naman ang matanggap at hindi ikaw. Tingnan mo, parang daming tao nga sa loob, oh. Pero okay yan, para hindi masyadong boring sa trabaho. Uy, teka. Maganda ang pangalan ng store na to, Heaven Convenience Store. Tapos ang katapat Eternal Garden Funeral Services. Parang magkakonek Sira ka talaga, pare. Kaya Heaven Convenience Store ay dahil isinunod ang pangalan nito sa anak na may-ari. Heaven ang pangalan na anak niya. Nabasa ko ang company profile sa social media page kanina. Siya. Good luck. Sana matanggap ka. Salamat, pare. Kapag hindi ako natanggap, makikiusap ako na kahit kargador o janitor, pwede ako. Ano naman yun, basta may trabaho lang. Oh, asan na yung maraming tao na nakita ko sa labas? Bakit parang wala naman dito sa loob? Lamig na aircon. Nagtatayo ng mga balahibo ko sa lamig. Mag-a-apply ka ba iyo o bibili? Ano pang tinatayo mo dyan? Pumarinig ka na. Good morning, sir. Kayo po bang store manager o HR kaya? Mag-a-apply po sana ako Maupo ka. Dito na lang tayo mag-usap.
Ako si Gaston. Ako ang may-ari ng convenience store na ito. Salamat po. Ako po si Miko. Miko Santa Cruz, sir. Mick for short. Naghanap po ako ng trabaho. Masipag po ako. Matyaga at madaling matuto. Ito po ang resume ko. Akin na. Base dito sa resume mo, taga-kabilang bayan ka pala. Bakit naman napadpad ka dito? Wala ka bang nakitang ibang mapapasukan doon? Medyo wala po talaga, sir. Pero mabilis lang naman po ang biyahe. 30 minutes lang. Hindi po ito magiging cause ng pagka-late ko sa trabaho. Please, sir. Tanggapin niyo na ako. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho. Alam mo, Iyo, maraming umaalis dito at hindi tumatagal ng ilang araw. Marahil ay hindi nila kaya ang puyat at pagod. Meron ding mga visit na customer na pumapasok dito at kuminsan ay nakikipagtalo sa mga empleyado ko. Wala naman pong problema sa akin, sir. Kaya kong makipag-usap kahit sa mga topake na tao. Ang gusto ko kasi sana ay empleyadong magtatagal dito at hindi agad-agad magre-resign. Sir, makakaasa po kayo sa akin. Hindi ako magre-resign. O sige. Tutal ay nakikita ko ang determinasyon mo. Bakit di tayo magkaroon ng deal? Kung tatagal ka ng 1 linggo dito, ay gagawin kong doble ang magiging sahod mo. Doble ho talaga, sir? Oo. Tumagal ka lang ng 1 linggo dito ay dodoblehin ko ang sahod mo. Ay bakit ganyan naman ang reaksyon mo? Hindi ka ba naniniwala? Mukha ba ako nagbibiro? Naniniwala po, sir. Nagulat lang po ako. Sobrang generous niyo po. Wala yun. O sige, tanggap ka na. Pwede ka na magsimula bukas ng gabi. Night shift ka. Kumain ka ng marami. Bukas ay babayaran ko ng kuryente natin para hindi na tayo naglalakad sa dilim paggabi, ha? Bakit kuya? Saan ka kumuha ng pera? Nangiram lang ako ng pera kay Ian. Babayaran ko na lang siya sa sahod ko dahil may trabaho na ako ulit. Yay! Sabi ko sa'yo kuya. Para sa'yo talagang trabahong yun. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Tama ka, Ara. Huwag ka mag-alala dahil ako na ang bahala sa inyo ni tatay. Gagawin ko ang lahat para maging maayos tayo dito sa bahay. Sana, isang araw, matauhan si Itay at umiyos na siya sa mga bisyo niya. Bakit kaya wala daw tumatagal na empleyado rito? Nakapagtaka naman. Maayos naman ang store. Maganda ang lugar at malinis. Kaya ang totoong naging problema. Mga naman mabait din yung may-ari, Sorry, late ako. Oops! Bagong hired ka? Ang syong ako. Obvious naman kasi pareho tayo ng suot na t-shirt. Ako nga pala si Maya, apo ko ni Lolo Gaston. Mabuti naman at may kasama na ako sa night shift. Anong pangalan mo? Ako si Mick. First day. First night ko ngayon. Mabuti naman at may kasama pala ako. Akala ko mag-isa lang ako dito eh. Naku, don't worry. Exciting dito at yak na mawawala ang antok mo. O siya, dito ka lang sa kaha. Ikaw ang cashier. Mag-inventory lang muna ako. Kapag may kailangan ka, tawagin mo lang ako, okay? Okay, Maya. Salamat. Wala yun. Basta, sure ako na magugustuhan mo rito. Promise! Oh, kumusta ang benta natin? Ayos naman, Maya. Marami naman pumapasok para bumili. Yun nga lang, napansin ko lang. Karamihan ng customers ay galing dun sa punerarya sa tapat. Oo, marami talagang pumupunta rito na galing dyan sa punerarya. Yung mga dumadalaw sa mga nakaburol dyan, dito sila nagpapagpag bago umuwi. Paano kung may pagpag nila dito ang kaluluwa at dito naman malagi? Well... Anong well? Basta, magtrabaho na tayo. Ano kayang ibig niyong sabihin? Bakit yun na nasabi ni Maya? Oo yan, may customer. Asikasuhin mo muna. Okay. Ako na ang bahala rito.
Salamat. Nakahanap din ng tiyempo para humihi. Kanina pa parang sasabog ang pantog ko. Oh my God. Ang laking ginawa sa pakiramdam. Mga ibag yun Sa labas ba galing yun? Imposible naman dito sa loob. Ako lang naman nandito. Hello? Sino yan? Maya, ikaw ba yan? Ano yun? Sino ang mga tumatakbong yun? Makalabas na nga dito sa banyo. Kung ano na lang naririnig ko. Maya, nagpunta ka ba sa labas ng banyo habang nasa loob ako? Hindi, ba't ako pupunta walang naiwan na bantay dito? Ba't mo natanong? Ay, wala naman. Akala ko lang kasi. May mga bumili nga habang nasa banyo ka. Ganun ba? Dapat kasi may security guard tayo dito. Pwede namang wala, tahimik naman yung lugar na to at saka zero crime rate dito. Kaya hindi naman tayo mapapahamak kahit panggabi yung trabaho natin. Ay. Hoy Mick, magtitimpla ako ng kape pampaalis ng antok. Gusto mo ba? Ipagtitimpla na lang kita. Salamat. Yung wag masyadong matamis Okay. Boring pala magbantay sa convenience store pag walang masyadong customers. Nakakaantok. Aba, may customer pala dun sa may shelf ng noodles. Matandang lalaki. Hindi ko siya napansin kanina. Hindi ko rin nakita na pumasok siya sa pinto. Teka, lalapitan ko para i-assist. Ha? Bakit nawala? Saan siya nagpunta? Posible nakalabas siya kaagad. Matanda na siya at may kabagalang kumilos. Paano? Nasaan na siya? Kuya, ba't ganyan ang itsura mo? Parang pinaghalong pagod at inaantok. Inaantok na talaga ako. Hinihintay ko lang na pumasok ko na sa school at saka ako matutulog. Teka, naniniwala ka ba sa multo? Siyempre, naniniwala ako sa mga multo. Hindi ba nga ilang beses ko nang nakita ang multo ni Inay dito sa bahay? Ba't mo naman natanong, kuya? Wala naman. Kapag nagpakita uli ang multo ni Inay, pasabi na kay Itay naman magpakita. Pasakaling maayos ang buhay niya. Ikaw, kuya, ayaw mo bang makita si Inay? Naku, ayoko. Kota na yata ko kagabi, no? Ha? Mukhang stress ka na. Kumusta naman ang first day mo sa trabaho, pare? Ayun. Ayos lang naman, pare. Kaso, kakaiba Kakaiba, ha? Tulad ng ano? Teka, sumpa mo muna na hindi ka tatawa sa sasabihin ko. Sige, sumpa man, hindi ako tatawa. Ano bang kakaiba yun? Pare, niwala ka sa akin. May multo sa pinagtatrabahuhan ko. May naririnig ako mayabag sa banyo at may isang customer na nang lapitan ko ay biglang nawala. Alam kong mahirap paniwalaan ang mga sinasabi ko pero ito talagang totoo. Malamang magkakaroon nga ng multo sa convenience store na yun. Tapat ba naman yun ng punerarya? Ganito, ang gawin mo na lang, magdala ka ng rosaryo. At magdasal ka palagi para layuan ka ng mga masasamang espiritu na yan. Salamat pare. Akala ko pagtatawanan mo ako O siya, papasok na naman ako mamaya. Panibagong multo na naman siguro. Kung di mo kakayanin, pwede ka naman siguro mag-resign. Pare, double pay ang offer sa akin kapag hindi ako nag-resign sa loob ng 1 linggo. Hirap tanggihan yun, ano? Hirap pa naman maghanap ng trabaho. Double pay? Sa bagay.
Sige pare, good luck na lang sa'yo. Aba, pumasok ka pa. Siyempre, trabaho ko to eh. Sa bagay, second night mo pa lang naman. Mick, wala ka bang napansin kagabi? Yun nga eh, parang meron. Naiya nga lang ako magtanong sa'yo. Ano ba mga napansin mo? Ayun, may narinig ako mga yabag sa banyo. Nung una, parang yabag na isang tao lang pero yung sumunod, parang marami na sila, nagtatakbuhan. Ano pa? Nung nagtitimpla ka ng kape, may nakita akong matandang customer doon sa may display ng noodles. Nilapitan ko, kaso biglang nawala. Nakita mo na rin pala yung matanda. Nakita mo na rin ba yun? Oo, maraming beses na. Mabuti nakakatagal ka dito, ano? Ako lang ang nakatagal, pero yung ibang kasama ko sa night shift, nagre-resign ka agad, natatakot sila. Eh, ikaw, ba't hindi ka natatakot? Naniniwala kasi ako na dahil patay na sila, wala na silang magagawa para saktan ako. At saka na-master ko ng extinction technique. Extinction technique? Ano yun? Bento ko dyan eh. Siyempre, inimbento ko lang, pero super effective nun. Kunwari, extinct na sila at hindi nag-i-exist sa paningin ko. Kahit lumapit sila sa akin, ay, super dead ma lang ako. So kailangan hindi ko sila pansinin at magpapanggap na wala ako nakikita? True! Yan ang sikreto kaya nakatagal ako dito. Alam mo, Mick, kapag pinansin mo yung mga multo, lalo ka lang nilang hindi titigilan. Sa bagay, siguro tama ka nga, Maya. O siya, simula ngayon, susubukan ko wag silang pansinin. Papanggap akong hindi ko sila nakikita. Dami nating customers ngayong gabi, Maya. May nakaburol kasing politiko dyan sa tapat. Kaya dami rin tao na bumisita at nakipaglamay. Pabor sa negosyo ni Lolo Gaston yun. Mas mabenta, mas magtatagal ang negosyo niya. Mas matagal din tayong may trabaho. Eh, tama ka naman doon at mas marami rin multo ang gagala dito sa loob ng tindahan. May nakita nga ako kanina. Alam kong multo yun kasi nakita ko na rin siya dati pa. At saka hindi naman lumalapit dito para magbayad. Kaya sigurado akong multo talaga yun. O anong ginawa mo? Eh di wala. Aalis din yun pag nagsawa kakaikot dito. Ikaw munang magkahami ka, tatapusin ko lang yung inventory dun sa sulok. O siya, sige Maya. Ako nang bahala dito ah. Makakasanayan ko rin siguro ang mga pag-alagalang multo dito sa tindahan. Pero ma-update talaga tong kalmot sa pisngi ko. May trip ng multo na sumampal sa akin kanina. Di na lang makontentong gumala dito. Nananakit pa. Ha? Nandito na naman yung matandang multo na nakita ko kagabi. Ano kaya kailangan niya? Bakit pabalik-balik siya rito? Teka, lalapitan ko. Sana huwag siya mawala ulit kaya kagabi. Oh! Nasaan na naman siya? Nawala na naman kaagad! Ang bilis ah! Mabalik na nga sa counter. Ay naku, gabi-gabi ba ganito ang nararanasan ko dito? Ilang multo pa ba makakaengkwentro ko? May kumakatok sa mesa. Pero wala naman ako nakikita ang tao kahit na multo. Bakit kaya gano'n? Minsan nakikita ko sila, minsan naman hindi. Hindi ko siya pamansinin. Bahala siyang kumatok hanggang gusto niya. Magsama siya. Hoy Mick, bakit parang inaantok ka na yata? Maya, buti dumating ka. O bakit? May nakita ka na namang multo? May kumakatok dito sa counter kanina bago ka dumating. Hindi ko nakikita yung multo. Pero naririnig ko ang pagkatok niya. Baka bumibili, sana binigyan mo. Ano ibibigay ko? Kahit ano, pwede rin pera. Abulin mo sa kanya. Ha? Pera? Bakit kaya parang sobrang haba ng gabi kapag nandito ako sa loob ng store na to? Parang ang bagal ng oras eh. Ganun talaga kapag magdamag tayong gising. Minsan kapag hinihintay natin ang oras, parang lalong bumabagal to. Ano ba kasi naisipan ng Lolo Gaston mo?
At dito siya nagpatayo ng convenience store sa tapat mismo ng punerarya. Maganda kasi yung location natin kaya marami lagi tayong customer. Wala namang pakialam si Lolo Gaston sa multo dahil ang mahalaga sa kanya ay yung kita ng negosyo niya. Maraming ang customer, may mga dala ng mamulto. O siya, pero huwag ka mag-alala. Halabanan natin ang mga multong yan. At paalisin natin sila dito. At paano mo naman gagawin yun? Magpapatulong ako sa kaibigan ko. Basta akong bahala. May idea ka ba kung ilang multo ang paaalisin mo? Baka naman magalit sila sa'yo at ikaw ang paalisin nila. Kailangan ko ng pera para sa pamilya ko. Lahat ay gagawin ko para sa kanila. Kahit sukdulan makipaglaban ako sa mga multong yan. Hindi ko sila uurungan. Sira ka talaga, Mick. Pero ingat ka sa paghahamon sa kanila. May mga multong mabilis magalit. Malakas sila at nananakit. Ayaw nila na ginagambala sila. Ay, ayaw nilang ginagambala sila, pero sila, ginagambala nila tayo, ano? Basta, mag-ingat na lang tayo lagi, okay? Okay. Ara, ito ang baon mo. Dinagdagan ko yan para mas marami kang pang-merienda. Wow, salamat kuya. The best ka talaga. Ara, siguraduhin mong bibili ka ng pagkain ha. Baka mamaya, kung ano-ano lang ang bilin mo. Pera na yan ay pinaghihirapan ko kaya hindi mo dapat ginagastos sa mga walang kwentang bagay. Opo kuya, huwag ka mag-alala. Hindi naman po ako magastos eh. Iniipon ko nga po ng sobra yung mga binibigay mo. Sobrang touching naman. Kaya ikaw, Ara, lagi kang susunod sa Kuya Mick mo para lagi kang may ekstrang baon. Opo, Kuya Ian. Sige na, Ara. Pumasok ka na at may pag-uusapan pa kami ni Ian. Bye, Kuya. Ano pare? Pumunta na tayo sa amo mong inchik. Kumuha na tayo ng mga gagamitin natin para itaboy mga kaluluwang pag-alagala sa trabaho ko. Halika na. Teka pare. Seryoso ka ba talaga sa plano mo? Baka naman lalo sila magalit sa'yo kapag ginulo mo sila. Pare, pangontra lang ang kailangan ko. Wala akong balak maging miyembro ng asosasyon ng mga espiritista sa Pilipinas. Hindi rin ako makikipag-away sa mga multo. Gusto ko lang ng kapayapaan at huwag nila akong tinatakot sa oras ng trabaho. Siya. Titingnan ko kung ano makukuha ko dun sa amo kong inchik. Wrong timing naman. Bakit ba sa ngayon pa sumakit ang tiyan ko? Ayoko pa naman magtagal dito sa CR. Ano ba naman? Eto na naman kayo? Wala bang time out? Magbaba niyo muna ako, pwede? Mamaya na kayo maghabulan dyan. Langya talaga oh. Nasa tapat na yata kayo ng pintuan ng cubicle. Malis nga kayo dyan. Hoy, asan na kayo? Baka kayo respeto sa taong nagbabawas ha? Di ba bumalik na kayo kung saan man kayo dapat naroon? O ano? Nasaan kayo? Lalakas ng loob nyo ha? Kala nyo yata matatakot ang lahat sa inyo. Bahin nyo ako, oy! Multo lang kayo. Ako buhay pa. Di ako natatakot sa inyo. Aray! Grabe! Slang pala ko! Masakit ko na! Pagpakita sa akin! Malakas na ang loob mo dahil hindi kita nakikita! Aray, sakit! Grabe, gumuhit ang kuko niya sa pisngi ko. Kaya palang hapdi. May mga multo talaga na nananakit at may kakayahang gumawa ng mga bagay na ikakasama ng mga tao sa paligid nila. Kaya dapat hindi mo sila pinoprovoke. Sabi ko nga sa'yo, diba? Deadmahin mo na lang. Hinamon mo pa yata. Bakit kasi lumaban ka pa? Siyempre. Para ipakita ko na hindi ako natatakot sa kanila. Kaya siguro sila nananatili dito. Dahil walang lumalaban sa kanila, ano? Lahat natatakot sa kanila.
Marahil yung naengkwentro mo ay isang uri ng multo na gumagawa ng ingay katulad ng pag-iyak, paghingi ng tulong o kahit yung pananampal. Teka, bakit ang dami mong alam? Mahilig kasi ako magbasa kaya huwag ka na magtaka. Marami ng customers sa labas, harapin mo na sila bago pa sila mag-alisan. Galing na naman sila doon sa punerarya. Panibagong pagpag na naman. Wala tayong magagawa kung maisipan nilang dumaan dito bago umuwi sa kanilang mga bahay. Matanda multo! Hoy! Tumahimik ka nga! Ikaw talaga, Vic! Hindi ako multo! Pagkamalan pa naman ako multo, pambira itong batang ito! Napapano ba yung mukha mo? Kayo po pala, boss. Ay, naku. Nakalmutla ako ng pusa sa mukha. Sorry. Akala ko pumulto kayo. Bakit ba kasi nakabarong pa kayo? Umatid kasi ako ng kasalang kanina. Ngayon lang ako nakauwi dahil sobrang napaka-traffic. Oy, chef. Bakit napadaan pa kayo dito, boss? Dinaan ko lang tong flashlight at emergency light dahil mawawalan daw ng kuryente mamaya. Mabuti nang may ilaw dito para hindi tayo manakawan. Mawawalan po ng kuryente? Ay, chef, bakit hindi na lang po natin isara itong tindahan? Anong isasara? Mga 10 to 15 minutes lang naman daw ang power interruption dito sa bayan. Ilagay mo itong pinakamalaking emergency light doon sa gitna para kita agad kung may tao. Ay, huwag kang mag-alala. May bago na tayong generator next week. Sige po, pero hahawakan ko na lang po itong isang flashlight. Sige, ikaw ang bahala. Siya nga pala. Mag-iisang linggo ka na rito bukas, ha? Hindi ko nakakalimutan ang usapan natin. Pagbutihan mo pa ang trabaho. O siya, aalis na ako. Wow, di niya nakalimutan ang 1 week deal namin. Nabuti naman. Pansuelo ko man lang sa pakikibaka sa mga multo dito sa tindahan niya. Ay. Bakit ilalagay mo doon yung pinakamalakas na emergency light? Napag-utusan ako ng lolo mo eh. Kung ako sa'yo, hawakan mo na yan dahil mas kailangan natin ng sapat na liwanag mamaya. Bakit naman? Dahil iba yung mga multong nakatago sa dilim. Basta maraming bagay yung dapat mong malaman. 10 minuto bago mawalan ng kuryente, maghanda na tayo. Anong paghahanda ba ang dapat nating gawin? Paghahandang pisikal, emosyonal at mental. Magdasal din tayo para balutin ng liwanag ng may kapal yung mga sarili natin. Oh, siya. Ayan na! Nawala na ng kuryente! Akala ko ba 10 minutes pa? Bakit nawalan ka agad? Ewan ko, buksan mo na agad yung ilaw, bilis! Oh, siya, ito na. Binubuksan ko na. Bakit ang daming tao sa loob ng tindahan? Ang dami naglalakad! Mga kaluluwa yan, huwag mong ilalayo sa iyo yung liwanag na hawak mo. Huwag mong itatapat sa kanila. Maya! Naitapat ko yung ilaw sa kanila! Ang dami nila, Maya! Iba't ibang mga kaluluwa! Lumabas na tayo rito! Huwag mong bibitawan yung ilaw! Sabi ko naman sa'yo, huwag mo silang iilawan eh! Ang tigas ng ulo mo, Mick! Nako, sorry. Hindi ko alam na ganito sila karami. Ang lahat ng yan, mga kaluluwang naipon sa pagpapagpag dito sa tindahan sa loob ng mahabang panahon. Nagsama-sama na sila dito at ginawa na nila itong sanktuaryo. Maya, naririnig mo ba yun? Oo, Mick. Huwag kang matakot. Mawawala rin yan kapag bumalik na yung kuryente. Ayan. May kuryente na. Nawala na rin silang lahat. Pansinin mo yung damit mo na punit. Meron ka mga galis at kalmot sa likod. Mabdi nga likod ko, Maya. Ngayon, masasabi mo bang panaginip lang ang lahat? Pare, ano? Suko ka na ba? Ayun pa ba ako susuko? Pagkatapos ng kung ano-ano nangyari sa akin dun sa tindahan, kung pwede ko nga lang gantian ang mga multong yun, gagawin ko. Bakit kasi hindi ka na lang mag-resign? Kaysa naman masisiraan ka ng bite dyan sa haunted store na yun. Saan naman ako lilipat? Napakahirap maghanap ng trabaho. Tsaka,
Nakapasa na ako sa 1 week na usapan namin na may-ari ng convenience store. Itodoble na ang sahod ko. Ay, naku, hanga talaga ako sa'yo. Alam ko naman na handa kang magsakripisyo para sa mga kapatid mo. Eh ano pa ba? Wala namang ibang maaasahan ng kapatid ko kundi ako lang. Hindi na namin inaasahan ng tatay namin. Sige, kung talagang wala kang balak layasan ng trabaho mong yan, pare, mag-iingat ka na lang palagi. Eh yun lang talaga ang maaari kong gawin kaya nag-iingat talaga ako. Alam mo pare, naisip ko lang, bagay na bagay talaga ang pangalan ng Heaven Convenience Store na yun. Dahil heaven nga yun, dahil literal na pinupuntahan ng mga kaluluwa. Panginoon, hinihiling ko na tuloy mo kong gabayan. Maging ang aking kapatid at si Itay. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Lagi mo rin ako iligtas sa kapahamakan. Lalo na habang ako ay nasa trabaho. Panginoon, basbasan mo ang mga kaluluwang hindi matahimik sa lugar na yun. At takayin sila sa liwanag kung saan sila nararapat. Palutin mo ko sa iyong liwanag at ilayo sa kapahamakan sa lahat ng oras. Amen. Kuya, anong hiniling mo kay God? Kami na lang ni God ang nakakaalam kung ano yun. Ikaw, nagdasal ka ba? Nakapikit ka lang yata eh. Nagpray po ako kay Lord na sana magbago na si tatay at iwasan na niya ang kanyang mga bisyo. Hindi na nga natin siya nakakausap sa bahay. At saka sana, gabayan ka ng Diyos sa trabaho mo. Salamat nga pala kuya sa lahat ng sakripisyo mo ha. Naku, wala yun. Basta, pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Nandito lang ako para suportahan ka. Mahirap ang buhay pero susubukan ko padaliin ito para sa'yo. Opo kuya. Ay, grabe lakas ng ulan sa labas. Oo nga eh. Sana nagdala ka ng payong para hindi ka mabasa. O ito, ang tuwalya. Magpunas ka muna. Teka, sugat ba yan nasa gawing batok mo? Oo, sugat yan. Akala ko nga ikaw lang ang may sugat sa likod eh. Pag uwi ko, napansin ko meron din pala ako. Ang laking istorbo talaga ng mga multong yun. Teka, ano pang ginagawa mo? Nagkakabitaw ng mga krus dito sa bawat sulok ng tindahan. Alam mo, kaya ginawang hideout ng mga multo tong tindahan eh, dahil wala man lang simbolo ng Panginoon. Eh, alam mo naman si Lolo Gaston, mas gusto niyang maglagay ng mga salamin at bato-bato dyan sa gilid-gilid. O siya, ilagay mo na tong isang krus dun sa tabi ng banyo. Ayoko nga. Baka pati ako sampalin ng multong na nampal sa'yo dun. Ikaw na lang maglagay at sasamahan na lang kita. O siya, sige. Sa iba na lang natin to ilagay. Sus, ayaw mo rin dun, no? Sabi na nga ba, takot ka rin na masampal ulit ng multo. Oo naman. Sino mo naman na may gustong masampal ng multo, ano? Palakas ng palakas ang ulan. May bagyo ba? Pati kulog at hidlat. Napakalakas din. Oo nga eh, ang tumal tuloy ng customer ngayong gabi. Maya, ito na naman yung matandang multo na biglang nawawala pag nilalapitan mo. Nakita ko na rin yan dati, pero mukhang sa'yo na siya madalas magpakita ngayon. Baka gusto makipagkaibigan sa'yo. Kaya na, lumalapit na siya rito. Sana maglaho na siya. Edmahin mo lang, huwag mong kakausapin. Basta ako, dead na mode lagi. Maya, malapit na siya. Anak na multo! Nawalan pa na kuryente! May lighter sa drawer, Maya! Ay, Diyos ko! Bilisan mo, Mick! May nakasabunot na sa buhok ko! Bilis! Maya! Umalis na tayo rito! Sobrang dami nila!
sila sa atin! Lighter lang yung iniw natin! Papalapit na sila sa atin, Meg! Papalapit na sila! Halika na muna! Bilisan natin! Kailangan makalabas na tayo! Mabuti at nakalabas tayo, Maya. Manap tayong masisilungan. Lakas pa rin ang ulan. Baka magalit sa atin si Lolo Gaston. Iniwan natin yung tindahan. Ako, nailak ko naman ng pinto para walang makapasok na ibang tao. Para hindi rin makalabas ang mga multo. Ano ka? Sa tingin mo mapipigilan ng nakalak na pinto kung gustong lumabas ng mga multo? Oo nga, no. Kaluluwa nga pala sila. Tagusan sila kahit sa mga konkretong bagay. Ay, siya, may waiting siya doon, no. Doon na tayo magpalipas ng kahit ilang saglit lang. Kailangan natin bumalik agad sa loob ng tindahan. Ako. Babalik tayo kapag bumalik na rin ang kuryente. Di naman tayo makakapagbenta kung puro multo nasa paligid natin, ano? Nick, sa lahat ng nakakatakot na nangyari sa'yo sa loob ng convenience store, ano nang plano mo ngayon? Yung totoo. Naisip ko na mag-resign, Maya. Di ko maisip ang sarili ko na gabi-gabing nakakakita at nakaramdam ng mga kaluluwa. Akala pa naman ni Lolo Gaston, hindi ka matutulad dun sa mga naunang nagtrabaho din sa convenience store niya. Gusto ko naman talaga magkatrabaho, kaso mapapaliw talaga ako kung patuloy na ganito ang mangyayari sa akin. Konti na lang, Maya. Konti na lang. Malapit na ako masiraan ng bait. Sobra ako nadidismaya sa ginawa mo, Mick. Bakit naman naduwag ka at iniwan mong nakabuyang-yang ang tindahan? Ako, pasensya na po, Sir Gaston. Nabigla at natakot talaga kami kagabi kaya nagawa namin umalis. Marami mga bagay na mahirap ipaliwanag ang nangyayari dun sa loob ng tindahan. Pero nila ko naman eh. Napaka-irresponsable mo naman pala. Ay, suportado naman po ni Maya ang desisyon ko lumabas kami kagabi. Ano? Sinong Maya? Si Maya, yung apo niyo po. Yung tumutulong sa akin tuwing gabi. Ito po siya sa picture niyo, oh. Kasama niyo pa, oh. Apo ko nga siya. Pero 2 taon na siyang patay. Kaya imposible yung sinasabi mo. Patay na si Maya? Oo, matagal na. Kasama ko sa trabaho ang isang patay? Paano? Masisiraan na talaga ako ng ulo. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Paano ngayon yan? Boss, magre-resign na ako. Hindi ko na kaya. Magre-resign na ako bago pa ako mabaliw dito. Ano? Aba, hindi pa pwede yan. Hindi ka pwedeng umalis. Kailangan mo pang manatili sa trabaho ng 2 linggo kung gusto mo makuha ng buo ang sahod mo. Pero boss, hindi ko na kaya makipagbandig sa mga multo gabi-gabi. Naiintindihan niyo po ba ako? Maraming multo sa tindahan niyo at sa bawat gabi na nandito ako ay nakikita ko sila at nararamdaman. Sa ginawa mong pang-iiwan sa tindahan ko kagabi, ay nalagay sa panganib ang negosyo ko. Kaya hindi kita hahayaang umalis. Yan ang parusa mo. Kuya, okay ka lang ba? Natutulog ka pa ba? Ang laki na ng eye bags mo. Tsaka may dala ka pang malaking krus. Papatay ka ba ng aswang? Papabendisyonan ko lang to kay Father. Saka, akin na yung mga rosaryong nakasabit sa dingding. Isama mo na yan dito dahil mapapalaban ako ngayong gabi. Mapapalaban saan? Ha, saan kuya? Ako, basta, huwag ka na nga magtanong. Gawin mo na assignment ko para ready ka pagpasok mo sa Lunes. Pero kuya, para saan ba talaga yung malaking krus na yan? Gusto mong malaman? Gusto mo ba talagang malaman? Opo kuya. Siya, sige. Sasabihin ko sa'yo. Doon sa trabaho ko, may mga nangyayaring kababalaghan tuwing gabi. Kababalaghan kuya? Katulad ng ano?
multo, Ara. Mga multo. May mga multo na gumagala sa loob ng tindahan kung saan ako nagtatrabaho. Multo? Kaluluwa? Oo, Ara. At hindi lang isa. Marami sila. Nakita mo ba tong bilat ng kalmot sa mukha ko? Opo, kuya. Nakita ko yan nung sariwa pa eh. Itatanong ko nga po sana sa'yo kung anong nangyari dyan. Ako, sinampal ako ng multo. Kaso, kumalmot sa pisngi ko ang kuko niya. Nakakatakot naman, kuya. Eh, bakit sila nandun sa tindahan? Ako, dahil ginawa na nilang tambayan ng tindahang yun. Doon na sila namamalagi. At parang ayaw na nilang umalis. Wala pa si Maya. Pero darating pa kaya siya at magpapanggap na buhay? Malas na. Tapos na ang pagpapanggap. Nakakainis ka, Maya. Niloko mo lang ako at pinaniwala. Akala ko pa naman buhay ka na katulad ko. Tumatawag si Ian. Hello? Ian? Pare, handa na mga kakailanganin mo. Hintayin mo na lang kami dyan. Papunta na kami. O siya, bilisan mo pare. Mag-isa lang ako dito sa tindahan. Hihintayin ko kayo Sige, sige, sige. Bakit parang balisa ka yata, Mi? Kanina ka pa ba dyan, Maya? Oo, kanina pa at kanina pa rin kita pinagmamasdan. Nakakagulat ka naman. Bigla-bigla ka nalang lumilitaw. Siguro multo ka rin. Sa ganda kong to, multo? Bakit ganun? Hindi ko man lang naramdaman ang pagdating niya. Sa bagay, multo na lang siya kaya bigla na lang siyang susulpot. At bigla ring mawawala. Hoy, Mick, anong iniisip mo? Wala, Maya. Nagulat lang ako na bigla ka nandito. Pero hindi ko man lang namalayan ang pagdating mo. Iniisip mo bang isa rin akong multo? Hindi ba, Maya? Baliw! Alam kong maraming multo rito pero parang hindi naman yata tama na isama mo ako sa mga multong yon. Baka si Maya ay isa sa mga multo na hindi niya alam na patay na siya. Namulto na siya. Alam ko may mga ganong klase daw na multo. Hindi umaalis sa mundo kasi hindi nila alam na patay na sila. Mick, baka nasisiraan ka na ng ulo ha. Naninibago ako sa'yo. Nako, ako man Maya. Naninibago ako sa'yo. Hindi mo na kailangan pa maghintay na mahabang oras dahil nandito na kami. Sinama ko si Pastor para magbendisyon at magdasal sa buong tindahang to. Layunin natin na pakawalan ng mga espiritu at paakyatin na sila sa liwanag gamit ang bendisyon ng sagradong tubig. Magsimula na tayo. Hawakan ninyo ang mga insenso at kandila. Huwag kayong matatakot at manalig tayo sa Panginoon. Opo, Pastor. Lumayo kayo, mga espiritu. Sa lugar na ito, wala kayong pwesto. Sa liwanag at kapayapaan, kayo ay humayo at magpaalam na ng tuluyan sa tindahang ito. Ay! Matay ang mga ilaw! Lumayo kayo, mga espiritu! Sa lugar na ito, wala kayong pwesto. Sa liwanag at kapayapaan, kayo ay humayo at magpaalam na ng tuluyan sa tindahang ito. Tanggapin niyo ang basbas ng sagradong tubig para sa ikatatahimik ninyo. Naririnig niyo ba yun? Parang mga boses na nagsusumamo. Totoo pala talaga. Ayoko na yata. Ang daming multo. Hindi ko namamalik mata. Totoo sila! Oo, totoo sila at lahat ng yan ay nakasama ko gabi-gabi. Nakapalibot na sila sa atin. Pastor, kailangan pa nila ng bendisyon at dasal.
Mahal na Diyos, puno ng liwanag at pag-ibig, hinihiling ko po ang inyong gabay sa mga espiritu na nalilikaw. Naway makita nila ang liwanag ng inyong pagmamahal at magpahinga sila sa kapayapaan at katahimikan. Mga espiritu, kayo'y aming pinakikiusapan. Umalis na kayo sa lugar na ito at hanapin ang liwanag sa kapayapaan at pagmamahal. Kayo'y tanggapin sa liwanag ng may kapal. Kayo'y magpahinga ng walang hanggan. Amen. Pastor, wala na sila. Tumawid na sila sa liwanag. Hey! Anong kaguluhan dito? Anong ginagawa niyo sa tindahan ko? Sir Gaston, mamaya ako na may papaliwanag. Mick, anong ibig sabihin nito? Bakit nagpapunta ka ng pastor dito nang hindi sinasabi sa akin? Maya, dahil gusto kong tulungan ka. Kailangan mo nang tumawid sa kabilang buhay. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin simula nung gabi magkakilala tayo. Isa kang tunay na kaibigan at hindi kita makakalimutan. Sige na, Maya. Nihintay ka na ng Panginoon sa kanyang piling. Ano? Pastor, pahiram na holy water. Binibindisyonan kita, Maya, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ito naman ang insenso. Ipapatak ko sa kamay mo para mas mabilis ka makatawid sa kabilang buhay. Yan! May liwanag na! Oo. At mukhang nagtagumpay tayo. Natulungan natin tawid ang mga kaluluwa sa dapat nilang puntahan. Tapos na ba? Sana'y matahimik na mga kaluluwa dito sa convenience store na to. At sana'y matahimik na rin si Maya. Anong matahimik ang pinagsasabi mo dyan, ha? Walang hiya ka, Mick. Sinabuyan mo lang ako ng holy water sa mukha, pinaso mo pa ako ng insenso sa kamay. Oh, Maya! Bakit nandito ka pa? Dapat umakayat ka na sa kabilang buhay, ah! Hindi ako patay, hindi ako multo. Ano ba? Buhay ako. Sino ba nagsabi na patay na ako? Si Sir Gaston! Sabi niya ipatay ka na daw 2 years ago! Pasensya na! Mali ako ng pagkakapaliwanag sa'yo, Mick. Dalawa ang aking apo at kambal sila. Sina Maria at Marinela. Ang kasama ko sa larawan ay si Maria. Siya ang namatay 2 taon lang nakararaan. Kambal ko yung namatay, si Maria. Ako si Marinela. Bakit hindi ka kilala ni Sir Gaston sa pangalang Maya? Saka bakit hindi niya alam na dito ko nagtatrabaho? Pasensya na. Hindi ko siya nakilala dahil hindi ako pamilyar sa pangalang Maya eh. Pero alam kong nagtatrabaho si Marinela sa akin at siya ang nag-ayos ng mga inventory ko, apo. Bakit naman kasi paiba-iba ang palayaw mo? Naku, magulo kayo maglolo. Pero magre-resign na ako bago pa ako masiraan ng bait at sigurado na ako sa desisyon ko. Sorry sir, hindi ko rin nakayanan tumagal. Huwag kayong mag-alala. Nagdesisyon na ako na isara na lang ang tindahan ito at lumipat na lang sa ibang pwesto para sa ikatatahimik ng lahat at para hindi ka na mawalan ng trabaho. Alam kong nagpapaaral ka ng iyong mga kapatid. Naku, salamat boss. Teka nga lang, saan naman tayo lilipat? Doon! Sa kabilang bayan, sa tapat ng sementeryo. Si Sir Gaston talaga! Walang kadala-dala!